Yo, Kalonggo, what's up? Nandito tayo ngayon sa Rebel at kasama ko si Aaron Reyes. So, interview natin sa ngayon kung ano naging masasabi niya sa naging recent pump ni Bitcoin. So, brother, ano naging thoughts mo sa move ni Bitcoin? Well, on a technical perspective, talaga namang nakita na natin na si Bitcoin ay magkakaroon ng big move anytime soon, and yun na ngayon nangyari. Nakitaan na natin siya ng mga divergences and nag-hold yung solid support natin sa 25,000 and then nag-bounce na. Naging number one na driver natin for that is yung news about Grayscale, di ba? So, alam ko, nabalitaan mo na yun, no? Na nanalo sila sa lawsuit against the SEC na i-review ulit yung kanilang ETF, no? Yes. ETF application for approval. And sinabi nga ng judge, no, ito yung malupit, no, guys. Sinabi ng judge ng US court, no, which is pinakamataas na yun, na yung ginawang decision ng SEC before is sobrang, alam niyo yun, parang personal. Wala silang tamang proseso, wala silang mali yung, kumbaga parang minema lang nila na i-reject yun or i-delay, di ba? So, again, if itong ETF application ng BlackRock na to, ito yung babantayan nyo for the next couple of months or maybe next year, di ba? We're not really sure kung kailan mangyayari yun, but bantayan nyo yun kasi if ever na ma-approve yun ng SEC, yung BlackRock spot Bitcoin ETF ng BlackRock, magiging malaki yung move nito para sa market. Actually, that is a big opportunity for us. So yun. Yes, din balita ko nga daw, ngayong December daw or this year daw baka papadali yung pag-approve ng applications nila. Well, actually, may mga ugong-ugong din ng mga investment companies na nag-apply din ng Ethereum spot ETF. So, pag mina-approve na isa dyan, matik yung iba susunod-sunod na din. Pero we'll see. In a couple of months or maybe next year, we'll see kung ano mangyayari. Yun lang. Alright, let's go!